Hello everyone and welcome back. This is Doc Ed Padama and this time pag-uusapan natin paano gumawa ng Chapter 2 o Review of Related Literature and Studies in just one night sa pamamagitan ng paggamit ng ginawa o dinevelop ko na template guide sa pagsusulat ng Chapter 2. Ito ang mga bahagi ng tinatawag nating template guide. Yung nasa kaliwa ninyo is the diagram para mas madaling maintindihan yung pagkakasunod-sunod, yung proseso na kailangan yung sundin para mabilis nyong maisulat ang chapter 2 at yung nasa kanan naman ay yung mga definition ng bawat terms na gagamitin natin. So hindi na natin pag-uusapan o i-discuss kung ano itong mga terms na ito pero ipapakita ko sa inyo para screenshot nyo na lang at para mabalikan nyo mamaya. So ito yung unang bahagi mula dito sa introductory statement, topic sentence, supporting sentence. At ang susunod na bahagi ay ang citation, synthesis, thematic approach. At ang mga susunod ay ang deductive method, grand synthesis, at unified idea. Okay. Ulitin natin, meron tayong gagamitin na sample research title para mas madali nyong masundan yung proseso ng paggamit nitong template guide at hindi lang yon. Meron pa akong ipapakita na sample actual chapter 2 pagkatapos ng ating pag-uusap dito sa bahagi ng template guide. So simulan na natin doon sa ating sample research title na gagamitin. Game-based learning in teaching mathematics to grade 7 students. This is very generic. Ibig sabihin, very common, very general. Pwede natin tong specify, pero para sa purpose, for the purpose of our discussion, para lang dito sa ating pag-uusap, ito ang gagamitin natin. Okay? Game-based learning sa pagtuturo ng mathematics sa mga grade 7 students. Ang unang bahagi ng chapter 2 ay yung tinatawag nating introductory statement. Ang introductory statement mula doon sa salitang introductory, to introduce, ipinapakilala nito yung mababasa ng inyong panel o ng committee dito sa susunod na bahagi ng inyong chapter 2. Kaya siya introductory statement. Statement, ibig sabihin isang sentence. So dito sa bahagi na ito, pwede nyong mabuo ang introductory statement sa pamamagitan lamang ng isang paragraph. 2 o 3 sentences, pwede na yan diyan sa introductory statement. So ano yung pwede maging laman nito? Ang halimbawa niyan ay ang mga sumusunod na sasabihin ko. This chapter will present the discussions and citations that will strengthen the need to conduct the study, the rationale of the study, and the motivation of the researchers in choosing this study. Okay, pwede na yon na introductory statement ninyo. Pero mamaya, sabi ko nga, meron pa tayong example niyan. Pero yun yung idea nung tinatawag nating introductory statement. So kung tapos nyo nang isulat yan, pupunta na tayo doon sa pinaka-katawan, body ng inyong chapter 2. Kung mapapansin nyo dito sa diagram, gumamit ako ng 4 na bahagi doon sa topic. Okay, topic 1, 2, 3, and 4. So itong mga topic na ito yung pag-uusapan ninyo sa loob ng chapter 2. So pwedeng 3, 4, hanggang 5 topics. Pero mas marami pa sa 5, medyo masyado na siyang mahaba. Mas kokonti naman sa 3, hindi naman pwedeng 2, masyado maiksi. So pwede kayong gumamit hanggang 3 hanggang 5. 3 hanggang 5. 3 to 5 topics is already sufficient para doon sa discussion ninyo under ng chapter 2. So ano ang bahagi nitong bawat square na nakikita ninyo? So dito sa loob ng square, ito yung iba't ibang bahagi naman ng bawat topic. So sa bawat topic, meron tayong tinatawag na topic sentence, supporting sentence, citation, and synthesis. So, halimbawa, ang unang topic natin ay mathematics in general as a subject kasi ito yung
sample research title natin. So, topic 1 ninyo nakalagay sa taas, mathematics. Tapos, ang topic sentence ninyo, yun yung magiging opening. Yun yung pinaka-introduction ng inyong discussion para dito sa topic na ito. Mathematics as a subject is blank. Halimbawa, mathematics as a subject poses a lot of challenges to learners. Okay? Ang tawag natin doon, topic sentence. Mathematics as a subject poses a lot of challenges to learners. Okay? Topic sentence natin yon. Ang tinatawag naman nating supporting sentence ay yung pagpapaliwanag. Papaano mo ngayon i-expound yung sinabi mo dito sa topic sentence na ang subject na mathematics ay maraming challenges para sa mga estudyante. Di ba? So magbibigay ka na kanina ng mga supporting sentences na yan. Magkukwento ka na ngayon. Dito yan papasok sa tinatawag nating supporting sentences, supporting discussion. Now, habang nagdi-discuss ka dito sa supporting sentences ninyo, gagamit ka na ng citation. Diba? Paano mo mapapatunayan na yung sinasabi mo dito sa supporting sentence na ang mathematics ay mahirap o maraming challenges para sa mga estudyante, maglalagay kayo ngayon ng references. Okay? Yung mga references na yon gagamitin mo dito sa discussion. Ang tawag nyo ngayon doon ay citation. According to the study of Padama 2020. Okay? Ang mathematics daw ay ganito, ganyan-ganyan. Okay, ang tawag natin doon is citation. Now, yung susunod na bahagi naman, yung synthesis. Pag sinabi nyo to synthesize, you put together, synthesize. O, yun ang ibig sabihin ng synthesis. Pagsamahin, ano ngayon ang isi-synthesize mo? Yung iyong citation, yung iyong reference, at yung iyong study. Ano ba yung study mo? Ito. Yung research mo. Ano yung citation mo? According to the study of Padama 2020, ganito yung sinasabi. Ngayon, pagsasamahin mo yung citation at yung iyong study at gagawa kayo ngayon dito ng synthesis. Ang synthesis is yung paghahanap ng common, ng pareho doon sa ginagawa mo sa study, ano yung common sa study mo, at doon sa citation na inilagay mo sa iyong manuscript. Okay? Ano yung common doon sa isinulat mo sa iyong discussion, doon sa research na ginagawa mo. So, sinabi mo kanina, according to Padama 2020, ganito yung mga challenges sa mathematics. In the study being proposed, this is also what we are trying to ganyan-ganyan. Okay? Hanapin mo yung similar doon sa study mo at doon sa citation mo. Ang kalalabasan niyan, yung tinatawag nating synthesis. Nakabuo ka na ngayon ng isang stage ng ating cycle, ng ating proseso. Isang stage 1, topic 1. Ang title ng topic 1 natin is mathematics. Okay, bago tayo tumuloy doon sa mga susunod, pare-pareho na lang yung cycle, yung parts. Yung susunod na topic, this one, sabi natin dapat related si topic 1 kay topic 2. Kung mapapansin nyo, ang topic 1 is mathematics. Ang topic 2, dapat related siya. Ito naman, issues in learning mathematics. Related pa rin sila sa isa't isa? Yes, check. Tama. Is it deductive? Anong ibig sabihin ng deductive? Dapat from general, yung susunod niya, mas specific na. Yung susunod sa kanya, mas specific pa. And so on and so forth. Ang ibig sabihin naman ng thematic, the first topic should be related to the second topic and the second topic should be a continuation of the third topic. Yun yung thematic. Okay, so all of this should follow the rule ng deductive and thematic rule. Gagawa tayo niya ng concept, deductive thematic rule. O, di ba? From general to specific and the topic should be related with one another. Yun yung ibig sabihin ng deductive and thematic. So, yung susunod na topic natin dito is issues sa pag-aaral ng mathematics. Naka-align pa rin siya dito sa title
This is general, mas specific na siya dito. And then, ganun ulit yung proseso. Ito yung title ng topic, topic sentence. Diba? Mag-isip ka na ngayon ng topic sentence na may kinalaman dito sa topic mo. Issues in learning mathematics. Ano-ano yung mga specific na challenges sa pag-aaral ng mathematics? Pwede mo maging topic sentences. Topic sentence yun. Tapos, saka ka na gumawa ng supporting sentence. Itong supporting sentence mo, samahan mo ng citations, tapos i-synthesize mo. Tapos mo na yung pangalawa. Yung pangatlo, ang susunod naman after issues in learning mathematics, issues in teaching mathematics. Okay? Kasi, ang ating title ay Game-Based Learning in Teaching Mathematics. So, mula sa learning, nagiging mas specific na siya. Pumupunta na siya dito sa ating research title, Teaching Mathematics. Ano-ano yung mga issue sa pagtuturo ng math? Nag-guide mo na yung mga nagbabasa papunta doon sa gusto mong sabihin. Para yung pag meron kayong gustong hingin sa magulang nyo di ba? I-guide nyo sila, medyo magkukwento muna kayo. In the end, saka mo sasabihin kung ano yung gusto mo. So, yun yung sinasabi natin deductive. Okay? Parang iniikot-ikot niya muna, general, more specific, hanggang kung ano na talaga yung objective or goal ng iyong discussion. So, after discussing issues in teaching mathematics, the same process, ito pa rin yung ibibigay ninyo, isusulat ninyo. And then after that, yung susunod na topic, topic 4, is game-based learning. Game-based learning in teaching mathematics, para mas specific siya. Okay? Game-based learning in teaching mathematics. Yun na yung topic 4 mo, which is, naka-align na siya dito. Hindi ba? Game-based learning in teaching mathematics. So, check na check yan. Align na align siya. O, ano ngayon yung game-based learning? Okay, game-based learning. So, game-based learning is a strategy that uses games sa ganito. And this is widely used in teaching mathematics. Okay? So, pwede nyo nang gamiting topic yan dito sa pang-apat na discussion ninyo. And then you just follow the other parts. Now, ano naman itong kulay blue? Itong kulay blue na nanggagaling doon sa apat na topic ninyo, ang ginagawa niyan ay kukunin ninyo, you take anything that is common in the discussions from topic 1 to topic 4. Ano yung common sa topic 1 to topic 4, and then you include this dito sa tinatawag nating grand synthesis. Ano yung palaging sinasabi, lumalabas dito sa apat, tapos saka nyo pagsama-samahin dito sa grand synthesis. So, sabi doon sa mga discussions ng topic 1, topic 4, paulit-ulit nila sinasabi na ang mathematics ay ganito. That's the grand synthesis. Ano ngayon yung unified idea? Unified idea, based dito sa definition, is a statement that supports the aim and the claim and argument of the research. So dito sa unified idea, parang palalabasin dito kung ano yung mga nandito sa synthesis, ano yung mga common na lumabas sa discussion. Bubuo kayo ngayon ng statement. Mathematics as a subject is hard. Statement yon, mabigat yon. Hindi nyo pwedeng sabihin kung wala kayong ebidensya. Ano ang ebidensya ninyo? Yung nandito sa grand synthesis. According to the discussions in the topics na ganito, i-cite ninyo that mathematics is a hard subject to learn. Okay? Yun yung unified idea. Tapos, dun ngayon papasok yung paggawa ninyo ng research. That is why this research or this study is proposed because of the following statement. Yun ang pinaka-general idea, flow, at yung pinaka-simpleng paraan ng pagpapaliwanag kung ano dapat ang laman ng chapter 2 at kung paano dapat ito isulat. So sabi natin kanina, papakitaan ko kayo ng actual na chapter 2 na ginawa. Okay? So dito pupunta tayo ngayon sa ating sample ng chapter 2. Ito, ang title niya,
ay may kinalaman na naman sa math. Math Talk is a strategy. Strategy sa pagtuturo ng mathematics. Strategy sa pagtuturo ng mathematics. Yun lang yung tandaan ninyo para habang pinapakita ko yung sample ng chapter 2, makakasunod kayo. Okay, math talking strategy. Inquiry-based strategy is the concept, okay, in teaching mathematics. So, anong itsura ng chapter 2 ngayon? Okay. Dahil dinidiscuss ko ito palagi, meron na siya mga annotations dito. Pero kung makikita ninyo, itong unang bahagi, may nakalagay na dito sa inyong kaliwa, ay yung tinatawag nating introductory statement. Okay? Ito yung introductory statement. This chapter presents the literature and studies that the researcher considered important in to present or in presenting the study. Kung makikita ninyo yung structure niya, yung pagkakasulat niya, ilang sentences lang yan, 2 lang. 'Di ba? Hanggang dito. 2 sentences lang yan. Ulitin natin kanina, sabi natin sa discussion, ang introductory statement ay nagpapakilala o naghahanda sa mga magbabasa kung ano yung mababasa nila doon sa susunod na bahagi ng kabanata, which is what you see right now. Yung heading ng chapter 2, ganyan. Pwede nyo nang gayahin yan. Tapos yung susunod, sabi natin kanina, meron na tayong topic 1. So, saan niya sinimulan yung topic 1? Sinimulan niya dun sa concept, which is also found doon sa kanyang title. At ano yung concept na yun? Yung inquiry-based learning strategy. Yun yung concept. So, diniscuss niya dito, sinimulan niya sa pamamagitan ng citation. Inquiry-based learning, dinefine niya according to Davis is ganyan-ganyan. So, pwede nyong gawin ito, unahin nyo yung citation, pero you can also use, kung ano yung diniscuss natin kanina, yung topic sentence. What is inquiry-based learning? So, dito kasi hindi niya pwedeng bigyan ng topic sentence hanggat hindi niya na i-define. Okay? So, yung susunod, meron na siyang discussion, meron na siyang citation. So dapat dito mai-synthesize niya din. Ito yung synthesis niya. Okay? Hence, ito dito sa hence. The teacher must guide and extend students' learning through mathematics discussion, question, sentence, stems, and so on so forth. Yan yung synthesis niya doon sa topic 1 niya. Okay? So, that is an example of yung unang paggamit nung stage natin, yung topic 1. Okay, the rest, susundan nyo na lang. Ano ba yung sumunod na topic niya dito? This is topic 2, Math Talk, which is also part ng kanyang title. Diba? Inuna niya yung sa concept, sumunod dito sa strategy na Math Talk. Math Talk sa pagtuturo ng mathematics sa strategy, which also still follows yung rule natin na deductive and thematic. Related itong dalawang topic and then at the same time from general to specific siya. So this is topic number 2. And then sundin nyo ulit kung ano yung mga nasa loob ng bawat discussion per topic. And then after that, if we're going to look at the next topic, ito, topic 3, students' performance in mathematics. Ano ba yung mga cover na niyan o madidiscuss na niyan kung ano-ano yung mga challenges ng mga estudyante pagdating sa pag-aaral ng mathematics kasi students' performance ang title ng kanyang topic. Okay, so next. So makikita nyo may mga citations siya dyan. After ng citation, discussion, and then after ng discussion, synthesis. That is topic 3. Ulitin natin, you can use topic 3, topic 4, or topic 5. Okay? Depende kung kailangan talagang ilagay o isama. So dito, ang topic 4 niya, problems encountered in teaching and learning mathematics. Okay? And then all of these are still thematic, related with one another, and at the same time, deductive na siya. Bakit? Kasi yung kanyang last, I don't know kung ito yung last o meron pang susunod, ito na yung sa teaching and learning mathematics. Na-discuss niya na yung inquiry-based, yung concept.
na-discuss niya na yung strategy, yung math talk, na-discuss niya na yung teaching and learning mathematics. So nakikita niyo yung relationship niya doon sa title. Babalik at babalik pa rin sa title lahat ng mga topics na ginagamit ninyo sa loob ng discussion ng chapter 2. Okay, let's see kung meron pa siyang isinama dito. Okay. This is already the grand synthesis. So, 4 yung kanyang topic. Meron siyang grand synthesis dito, and inside the grand synthesis ay yung kanyang statement na yung mathematics is hard. Diba? Yun din yung dinidiscuss natin kanina, na mahirap ang subject ng mathematics. Pero dito, kailangan yung synthesis ninyo, maipakita ninyo kung ano yung common. It was clear, ito yun, no? Yung synthesis niya, it was clear with the aforementioned, gumamit nga tayo nito. Ito yung sinasabi ko. It was clear in the aforementioned literature and studies. Yan yung sinasabi nating grand synthesis. Sa lahat ng mga ginamit na literature and studies, that the performance of mathematics is low. That is a statement. Ito, pinagsama niya na yung unified idea tsaka yung grand synthesis. Mababa ang performance ng mathematics ng mga estudyante base doon sa mga ginamit na literature and studies. O, di ba? Ganun lang kasimple yon. Tapos expound mo lang ng konti. Ano pa yung sinabi doon sa mga citation? And that is already your grand synthesis and your unified idea. And that is already the end of chapter 2. 20 references at least ang gagamitin ninyo. Okay? Especially kung nasa graduate school level kayo. Kung nasa college naman kayo, at least 15. Kung nasa senior high school student kayo, at least 10 references. Okay? So, itong example natin, gumamit siya ng 13 pages para sa kanyang review of related literature and studies. But that is not standard. So, hindi yan all throughout sa lahat ng type ng research, kailangan 13. Yun yung sinasabi nating standard. Hindi. As the need arises, kung kailangan pang dagdagan ninyo. Kung masyado naman ng mahaba at paulit-ulit lang, bawasan ninyo. Okay, but basically, yung concept na pinag-usapan natin are all included in this example that I showed you. And with this, I am sure you can finish your RRLS in one night. Kaya nyo tapusin yan ng isang gabi, lalong-lalo na kung nakahanda na yung mga references ninyo. Ang mahaba lang naman dyan ay yung paghahanap ng references kasi kailangan yung basahin. If you read the references ahead of time, ang gagawin nyo na lang is to assemble. Pagsasama-samahin, bubuuin nyo na lang dito sa pinag-usapan nating structure ng review of related literature and studies. So with that, I am going to end, and I hope you were able to get something from this template. Now, if you want to use this discussion in your class or in your report, you can do so. The only thing you need to do is to ask permission. You get in touch with me through any of my social media accounts. Kahit mag-message lang kayo, and then you ask for my permission so I can give it to you. Especially lalo na kung gagamitin nyo naman sa academe, sa education, sa reporting, as a requirement sa inyong education, by all means, I will give my consent. Thank you very much, everyone, for listening and for following until this point dito sa ating YouTube video discussion kung paano magsulat ng research paper. And please do not forget again to share this video to your colleagues, to your friends, to your group mates, and also subscribe to my YouTube channel at Doc Ed Padama. Maraming salamat po sa inyong lahat. More power to our learners. Stay curious, everyone, and I will see you again in our next video.